Pero anong eleksyon dito? Kasi I suppose hindi lang naman si Senator Cheese ang gumagawa ng ganyan. Dahil dito sa ating electoral system, talaga nandun yung matinding pamumuhunan ng mga malalaking negosyo. Kaya nga 'di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na captive Congress or captive Senate pag yung pondo ng isang kandidato sa pagkasenador o pagka-miyembro ng House of Representatives galing sa mga dambuhalang negosyante o business interests or even contractors, 'di ba? Worse pa nga yung contractors sa mismo yung tumatakbo o nagiging kongresista, 'di ba? Anong lesson at ano yung pwede nating gawin? Well, number one, no, balikan ko muna, you mentioned na hindi si Senator Cheese lang ang unang gumawa nito. In fact, ang problema kasi ni Senator Cheese is the Senate President. So, syempre, iba yung lens or scrutiny sa kanya. Yung mata ng media, mata ng tao, you start from the highest level. Nagkataon, nakita ng Rappler o Senate President, may sose, nakita yung pangalan, nag-match, nag-donate, contractor pala. Doon sa top 15 contractors, bakit ba lumabas to si Lubiano tsaka Centerways? It's because PBBM mentioned the top 15 contractors. Nandun yung Centerways. In fact, it's not the first. Noong 2022 pa lang, lumabas na yung issue ni Senator Joel Villanueva kasi nag-file din siya ng SOSE noong 2022. And guess what? Exactly the same situation. Merong kontrata ang New San Jose Builders Incorporated with the government. Contractor ang New San Jose Builders. And yet, number one donor, campaign contributor ni Senator Joel Villanueva is New San Jose Builders or a president. I'm forgetting the name. Pero less than Senator Cheese, no? 20 million lang yung donation kay Senator Joel ng New San Jose Builders. But that donation was the number one, the highest donation for Senator Joel in 2022. So, tama ka, it's not the first. And the more we dig up, the more journalists dig it up, mas madaming pangalan dyan ang magmamatch. Now, as to your question, how do we avoid it? So, syempre, kailangan may masampulan. Pag wala namang nasasampulan, pag walang na-punish for this, then life goes on and they will think they can get away with it. So, why not be brazen about it? Hindi naman siguro nila inisip na nag-file sila ng SOSE, ay mako-connect yung dots. Ngayon na-connect yung dots. So kung hindi naman na masampulan, isipin nila, sige, kahit ilagay ko naman sa SOSE, wala namang mangyayari. I-declare ko na lang lahat. Kasi nga ang SOSE, the reason why they were honest sa SOSE is because one, it's a mandatory requirement ng COMELEC bago ka umupo. Hindi ka makakaupo as an elected official kahit nanalo ka na kung hindi ka mag-file ng SOSE. Ngayon, pag may misdeclaration or wrong declaration sa SOSE, it's similar to the SALN, may legal liabilities ka din. So yung mga elected officials, in general, in fairness, nagiging honest. Kaya may mga COMELEC cases, may mga totoong COMELEC cases naman na ang SOSE ay naging basehan for COMELEC case like yung kay Ejercito, overspending, so na-disqualify siya. Dito, dapat merong ma-file ng criminal case and or ma-disqualify. Kasi perpetual disqualification ang penalty. Isa sa mga penalty for this case. Pag ganun pwedeng gawin ng COMELEC yung motu proprio, di ba? On its face, makikita naman nila. Teka, ito yung dineclare na campaign contributor. Teka, na-trace namin. Merong existing contract ito sa gobyerno. So doon pa lang, hindi ba dapat maliwanag na yun? So I'll be fair naman to the COMELEC, no? Siguro sa 2022, there are 1,000 if not thousands of elected officials. I understand, pero ibig sabihin on principle, assuming they have the resources, the wherewithal. Ngayon, yes, ngayon magigets ko dapat may burden na sa COMELEC because it's not as if hindi naman nag-viral yung balita ng Rappler and then may mga nagko-comment na about it na may violation. So even without a complaint, si COMELEC Chairman George Garcia naman, madalas yan nakikinig ng balita, di ba? Tsaka nai-interview ng media, sinasabihan ng media mismo, sir, ito, anong comment mo dito? Dapat talaga mag-motu proprio si COMELEC Chairman George Garcia kasi he's very active, right? Ini-interview siya ng media, nagko-comment siya sa mga current events, yung barangay elections na pag-uusapan. So, hindi yan malayo na narinig na yan ng COMELEC.